Hi guys! Welcome back to Yanni's Room! Tara, pasok! Feel at home. Yes! Oh my God! End of the year na. Actually, kasi naiisip ko if ilalabas ko ba to na Thursday or Friday. Kasi New Year eh. So, baka Friday ko to ilabas. I think Friday ko to ilalabas. Pero, Happy New Year everyone! 2026 na. And of course, dahil New Year anong gagawin natin? Recap episode tayo, okay? So, ano naman recap? Parang reflections, look back, ganyan. Mayroon akong ginawang gantong episode before, which is 2024 You Diva. And wow, 2025 was more diva. I was gagged. I was gobsmacked. I was subok na subok. Feeling ko ang difference lang though ay lalabas ako ng 2025 na masaya. Ewan ko, iba yung mga dagok ng 2025 ko guys. As in, parang boss level yung difficulty ng God mode. Yung difficulty ng mga dagok sa buhay ko right now. But at the same time, mas iba yung healing niya. As in healing, as in paggaling, healing, and growth. Because 2024, puro dagok, yes. Maybe hindi kasing life-threatening yung dagok ko that time sa dagok ko this year. But yung 2024 kasi, I was just miserable, girl. I was just heartbroken. I was just going through it. Hindi ko makita ang light at the end of the tunnel. I was just, girl, I am in the tunnel. And sooner or later, may darating na train dito at masasagasaan ako. That's how 2024 felt. 2025 was something else, really. Feeling ko, ibang buhay ang nilive ko noong 2025. Okay? Hindi ko nga in-expect na by the end of 2025, buhay ako at nagpo-podcast ulit ako at ganito ako kaingay again. Because middle of 2025, I thought I was gonna die, girl. I thought parang 2026 pa ako makakabangon-bangon ulit. Middle of 2025, after ko maoperahan, hindi ako makatayo. Like, ang tagal kong, oh my God, kasi sobrang lala ng neck problem ko that time. Sinasabi ko, hindi ko ata ito nasabi. Ewan ko kung saan ko siya nasabi. Na-share ko to somewhere na mas mahirap pa yung naging recovery part or yung recovery journey than maoperahan ka. Kasi pag nung naoperahan ako because of hydrocephalus, just in case hindi alam ng mga tao dito, baka bago lang sila, nagkaroon ako ng hydrocephalus nung March. And that changed the trajectory of my life. Kaya I can't shut up about it. I do not stop talking about it. Kasi girl, million yung ginastos ko doon, okay? So like, ROI ko na. And because sobrang life-changing event talaga niya. Sorry, ikaw ba naman yung buksan yung ulo mo at lagyan ka ng shunt na permanent sa katawan mo? Forever? Like, nabago talaga yung trajectory ng buhay ko and hindi talaga ako mag-shut up about it. Ikukwento ko siya because of, girl, duh. ROI, okay? But anyway, pag noperahan kasi ako, parang pinasok ako dun, tapos nilagyan na pala ako ng anesthesia, hindi ko alam, nakatulog ako, paggising ko, tapos na yung operation. Okay, tapos na pala siya. Tapos, mas mahirap na yung naging recovery part. Kasi yun na yung, andun na yung anxiety, andun na yung makaka-recover ba ako. Ano na siya, parang battle na talaga siya ng will and ng mind. And yun pala yung really harder than having hydrocephalus. Grabe yung mental challenge. Meron ng word merong phrase, pero hindi ko mahanap. Like, battle of, never mind, okay? Basta, guys, ang crazy ng 2025 ko. Imagine, like, January pumasok ako na, meron akong, ito yung mga career goals ko, tapos na-feature ako sa preview. I thought, like, this year, magpo-focus lang ako sa pag-build ng career. Which I did. Pero pagdating ng March, parang, may sakit ako. At boom, spent 6 months abroad na nag-recover. Hindi ako natatawa because, like, nakakatawa siya. Hindi siya nakakatawa, honestly. Proud ako sa sarili ko na I did that. 2025 gagged me, but feeling ko I gagged it back.
Parang, girl, ako to. Hindi mo ako maano. Check lang. I did all that because of my community and because kay God. Hindi ko tinitake lahat ng credits for that. Okay? So, ang habang intro nun, actually, hindi yung intro, feeling ko kasi parang ini-speak ko lang yung experience ko this year. Kasi, kapag napapaupo ako, tas iisipin ko siya, sabi ko na, crazy. Crazy. Nasabi ko na to sa hydrocephalus episode na symbolic talaga for me yung hydrocephalus, yung sakit na yon. Yes, of course, merong scientific reasons why it happened. Ngayon ko lang na-realize, hindi ko pala na-explain dun sa podcast episode na yon. Okay, possible kasi na ang acquired hydrocephalus kapag adult ka nagkaroon, possible na pinanganak ka with narrow passageway, which I think is yun yung nangyari talaga sa akin. Kasi meron akong arachnoid cyst. Okay, explain ko ba yung arachnoid cyst? Okay. Arachnoid cyst ay isang benign na cyst na nandito sa likod ng head. Hindi ko alam if sa likod lang siya ng head meron. Pero common siya, okay? Maraming tao na merong arachnoid cyst. And hindi kasi talaga siya delikado. Hindi siya need tanggalin unless magkakaroon ng symptom. So, feeling ko, because nakaharang siya sa drainage ng ulo ko, hindi ko feeling. Yun yung pagkakaintindi ko dun sa MRI na binasa ko, okay? Because nakaharang siya, hindi na-drain ng maayos yung fluid ng hydrocephalus. Yun yung, like, possibly yung scientific reason, yung fluid ng hydrocephalus, yung excess CSF, excess fluid. Hindi siya na-drain ng maayos because may cyst. Feel ko yun yung scientific reason why I had hydrocephalus, possibly. But, symbolic for me na reason ay, hindi ko alam if naniniwala kayo sa astrology and hindi ko maalala sino yung nagsabi sa akin ito. Pero para kasi siyang like, in 2025, end of 4-year cycle na siya eh. Napag-usapan ata namin to ng friends ko. Parang feeling ko ito na yung peak eh. Like, end na siya, magko-close na siya basically from, 4-year run ng 2025 ko. From 2021 to 2025, ibang chapter yun ng buhay ko, guys. 2021 to 2025, 21, 22, 23, 24, yan, yung 4 na taon na yan. Oh, I was going through shit. Like, I was going through it. Like, feeling ko sobrang daming nangyayari sa buhay ko that time. It was, GNB started, GNB ended, lumipat ako ng LB, ginapang yung thesis, graduating, sobrang daming nangyayaring during those 4 years. And parang ang bigat lang pala talaga niya. On top of that, yung mga relationships, right? Tapos parang 2025 na talaga yung accumulation of everything and then end. I explained this, if I remember it correctly, sa podcast episode about hydrocephalus na when yung physical body mo na talaga yung bumigay, as in, tas lumalabas na lahat ng sakit sa katawan mo, as a manifestation ng, well, aside from shitty healthcare ng Pilipinas, but yung personal problems mo, pag forced ka to heal physically, nabibit-bit na lahat ng aspects ng buhay mo to heal with it. I don't know if that makes sense. To me, it does. Kasi ganun yung na-experience ko. Pag nakaratay ka, damn, wala kang magagawa kundi mag-sit with your feelings and mag-reflect and ma-realize na you took a lot of things for granted. At isa na dun yung katawan mo. So, I love my body now. And like what I said, iba yung healing na naibigay ng 2025 sa akin. Even if muntik na akong, it's still a healing year for me. I love this year. Honestly, I love this year. It is a diva, but in a very good way. I like this diva. Feeling ko, minold niya ako into a different person. This year, I got to be close with my mother more. Kasi kaming dalawa lang yung magkasama sa Saudi. As in, ang tagal ko siya nakasama. Pinakamatagal na time na nakasama ko yung nanay ko, actually. And, ang dami. Feeling ko mas nakapag-focus ako sa mga bagay na dapat pala pinagpo-focusan ko. Kasi kung saan ako nakatingin from 2021 to 2024, parang 2025, tinuon niya yung pansin ko sa mga bagay na, dito dapat yung attention mo. And so, I love it. I feel nourished. Alam kong swerte ako alam ko na swerte ako dahil meron ako na resources that kept me alive. At the same time, pinakaswerte siguro ako sa people around me.
With that said, ang gagawin natin ang gagawin ko actually, dapat, ay 2026 ins and outs. Ko for myself. Okay? Iniisip ko kasi, gusto ko bang mag-predict ng mga 2026 ins and outs? If nakikinig kayo kay Emma Chamberlain, magaling kasi siyang magganon. Lalo na sa fashion. I can't do that. And also, baka masabihan na naman ako na ano. Alam niyo ba na, I miss my favorite podcast. Alam niyo ba na recently, hindi ako masyado nakikinig kay Emma Chamberlain? Kasi nga, meron ako na-receive na comment before na masyado akong similar sa kanya. Para lang talaga akong Filipino version. Sabi ko, sobrang lokal naman nung experience na kinukwento ko. How come? But because of that, hindi naman kasi intentional yun. Okay? Hindi ko intentionally ginagaya. But because of that, parang nag-stop muna akong makinig. Kasi feeling ko, baka nga nagagawa ko siya unconsciously. Baka like, dahil siya yung pinapakinggan ko, gano'n na rin ako mag-isip at gano'n na rin ako magsalita. So, medyo nilayuan ko muna si Emma Chamberlain. Parang ilang months na ata ako hindi nakikinig sa kanya. Feel ko simula nung na-receive ko yung comment na yun. Hindi man ako super affected. It's a very, I think that's a valid critic. Pero, decision ko na lang din na, okay, sige, hanap muna ako ng ibang papakinggan. But going back, magaling kasi siya nag-predict, pero hindi ko kaya, girl. Wala. I don't know shit about. Feeling ko kahit communication arts graduate ako, I'm supposed to know at least yung mga phenomena, sa internet lalo. I worked in it. Pero hindi. Parang, nakakatakot mag-predict. Hindi naman ako si Jay Costura. Jay Costura ba? Yun ang huhula. So, maybe 2026 ins and outs na lang. May dalawa akong options 2026 ins and outs, or babasahin ko yung sinulat ko nung start ng 2025. Kasi meron. Let me decide, quick. Maybe babasahin ko na lang to. Sobrang indecisive. Sige, babasahin ko na lang yung mga sinulat ko nung start of the year. Ito kasing binili kong planner from Cada Dia. Meron siya mga prompts for reflection, ganyan, na hindi ko nagagawa. Sayang naman. Pero may mga months na nagawa ko. And alam ko na itong part ng future self ko ay sinulat ko to start of the year. So, yung future self ay envision your ideal self. Tapos, reflect on who you want to become and take note of action steps that can help you grow closer to your ideal self by the end of 2025. So, alam ko na sinulat ko to start of the year. Kasi may current self. Yung current self, sinulat ko to nung May na eh. Like, tapos na ako makoperahan. So, ibang tao na si current self. Basahin natin si future self, I think. Kasi yung mga sinulat ko naman ng 2026 ins and outs ko ay very same lang din. Wala, feeling ko mas charming basahin yung mga sinulat ko before. Before I knew na magkakaroon ako ng hydrocephalus, like, ano yung naisip ko for myself nung start of the year. Kasi alam ko, ibang tao talaga ako nung start ng year na to. Not proud of her, pero ibang tao talaga siya. Misplaced talaga yung priorities ko that time. Hindi ko sinasabing nasa tamang lugar na yung mga priorities ko right now, pero iba na kasi. So, let's read it! Sorry, sobrang dami ko na-adapt galing kay Sophie Prime. Okay, ito ang sinulat ko nung first. Pagdating sa health and wellness, ito yung sinulat ko I don't want to sleep beyond 1 a.m. anymore and wake up not later than 8 a.m. Okay. Alam nyo ba na nung nagsulat ako ng ins and outs ko yesterday, nilagay ko rin to. Ayoko na talaga magpuyat. 1, hindi talaga siya good for my health. 2, grabe yung nasasayang na oras. Guys, iba yung pakiramdam kapag gigising ka ng, 8 to 9 a.m. Safest na siya for me. Hindi kasi ako nagko-corpo, okay? Hindi ako corpo job. So, hawak ko yung oras ko. Which is both good and bad. Kasi bad, ang hirap talaga i-disiplina ng sarili pag hawak yung oras mo. Wala akong routine. And so, gusto ko na simulan yung, let's wake up early. I love mornings. Girl, I'm sorry, I love mornings. Kapag gumigising ako ng 11 a.m., ang miserable ng pakiramdam ko kasi feeling ko sobrang dami ko nang nasayang sa araw ko. Guys, kapag nag-i-start ako ng, pag nag-i-start ako ng araw ko ng 8 a.m., ang dami kong nagagawa. It's crazy. Sabi ko,
Damn! Okay. Am I gonna say this? Well, isabihin ko naman to mamaya. Pero nag-i-start kasi ako ng swimming lessons, di ba? Tapos yung mga swimming lesson ko, ini-schedule ko siya ng umaga para meron akong reason to wake up early. And para madami akong, may gagawin kasi ako ng hapon, ganyan. And because nagagawa ko siya ng maaga, sobrang amazed ako na like, pagtapos ko, kanyari, natapos ako mga 11 or 12 or 10, ganyan. Parang ang haba pa ng oras ko. Normally, kapag late ako nagigising, alam niyo yun, parang normally by this time, gigising pa lang ako eh. Pero now, like nakatapos na ako ng isang swimming session and then I still have a whole day ahead of me. So parang, ang crazy. Gusto ko yun. Gusto ko siyang mabago. Okay, sinulat ko to no start of the year. Feeling ko yun pa rin yung goal ko right now. Out ko na ang sleeping late, waking up late. In ang sleeping early, waking up early. Because gusto ko talaga yung mornings. Also, breakfast ang favorite kong meal of the day. And so, like, so what? Ewan ko, sobrang sarap ng breakfast. Right? Walk with me. As in, sobrang sarap ng breakfast. Feeling ko, yun ang pinakamasarap na meal of the day. Kakaiba ang breakfast. Ang sarap ng silog. Ulam, kahit anong ulam, tas may silog. Ang sarap ng morning coffee. Ang sarap ng mainit na pandesal. Ang sarap ng breakfast. Who's with me? Feeling ko, ang hindi ko bias na meal of the day ay lunch. For me kasi parang carry lang yung lunch eh. Like kapag nakapag-breakfast ako na masarap, hindi ko na-feel yung need na mag-lunch pa ako. Dinner, for me, necessary ang dinner. Kasi, wala lang. Like dinner. Siyempre, end of the day, ang dami mong ginawa, kailangan mong kumain. Ganyan. Pero I love breakfast. Breakfast, I'm with you. Lalo na yung pandesal. Sarap ng pandesal. Alam nyo, I love Pinoy breakfast kasi nung nasa Riyadh ako, syempre walang pandesal. So, tasty na bread lang, always. Tapos, ang boring. Gusto ko yung crunch ng pandesal, yung init ng pandesal, lalo na pag malunggay pandesal kasi sobrang laman. Wala. Ilang months din akong nag-yearn para sa pandesal nung nasa Riyadh ako. To the point na muntik ko nang aralin kung paano magluto ng pandesal. Kasi ganun ko siya ka-miss. But anyway, yon. Out ang sleeping early. Sleeping late. Ayoko na talaga. Feeling ko, ang steps to do that ay, ito, nagbabasa-basa kasi ako kung paano makatulog ng mas maaga. Ang steps to do that ay, wag daw talaga mag-phone 1 hour before sleeping. Which is mahirap. Ang hirap. Okay. Isa rin kasi yan sa mga outs ko. Out ko yan this year. Naisulat ko din yan before eh. Yes, tama, nilagay ko sa personal growth. Pero ilalagay ko na rin sa health. No more doom scrolling. Out ang doom scrolling, girl. I hate it. Like, same pa rin yung goals ko from start of the year. I do not like doom scrolling, but I do it. Kasi feeling ko, para siyang addiction. Honestly, feeling ko, hindi mo siya makokontrol. Alam mo yung scroll ka ng scroll, tapos hindi mo napapansin na isang oras na yung lumipas. Grabe, sobrang sayang sa oras. As in, recently, hindi na ako gumagamit ng Twitter. Yes, tinanggal ko na yung Twitter sa apps ko. Tapos, ino-open ko na lang siya sa Safari. Para, need ko talaga mag-effort para makapag-Twitter. So, hindi ako maengganyo to use it. Ganyan. Kasi yan yung sakit ko before. Mahilig ako mag-doom scrolling, tapos sa lahat ng doom scrolling, sa lahat ng apps na i-doom scroll ko, Twitter pa. Sobrang miserable ng Twitter. Ewan ko, meron akong love-hate relationship sa Twitter. Sa Twitter kasi, ewan ko, mas nagiging updated talaga ako. But at the same time, oh my God, sobrang daming opinion sa Twitter. It's an app na puno ng mga opinion. Right? At nakaka-depress mag-doom scroll sa ganon. Kasi parang lahat ay sumisigaw. Lahat ay nagsasabi ng kung ano-ano. And ikaw, kapag sa ganun ka na-expose, while it helps, kapag alam mo paano mag-filter ng information that you should take in, mahirap pa rin eh. Kasi para ka talagang, okay. Lalo na ang stan Twitter, actually lalo na ang stan Twitter, gay Twitter. Oh my God. Alam nyo, ang daming mga bagay na hindi nyo na dapat bigyan ng opinion pero binibigyan nyo pa rin. Feeling ko isang example nito ay, I guess sa mga shows. Okay.
hindi ko i-deny, meron kasi talagang mga important na discourse na lumalabas sa Twitter. Okay, meron mga valid na discourse na ang sayang basahin kasi may nakukuha ka. Pero, ang hirap kasi ng mga discourse sa internet, alam ko, nasabi ko na to before, dahil nga, madalas nawawala yung nuance. Because, ang nangyayari is laging black and white yung nagiging discussion. Parang walang space for multiple truths can coexist, ganyan. So, ang hirap. Right? Minsan may mga bagay na ang liliit tas pinapalaki. Anyway, going back to discourse. Kasi ang pinaka-example nito for me ay yung heated rivalry recently. Mayroong okay, fan ako ng heated rivalry And alam ko baka maging bias yung tunog ko about this. Sobrang layo nito. Bakit ako napunta dito? Anyway, alam niyo yung kapag may isang show na well-loved by everyone, trust and believe na people on Twitter will find a way to dig on that show. Pag may isang person na sumisikat, nakikita nila nagiging okay, people will find a way para siraan yung person na yon. Kahit sobrang unnecessary. As in, feeling ko kaya super na-enjoy ko rin yung heated rivalry kasi pinapanood ko siya without people on Twitter bitching on me or on my ears on how I should feel about the show. So parang, nung nag-open ako ng Twitter, dun ko lang narealize, oh my God, ang daming nangyayaring discourse about it. Some of it valid, okay? Hindi ko i-disregard lahat. May mga discourse na valid about it. Kagaya ng when women write gantong types of stories, and when, if merong something problematic na nakikita ko na kino-call out ng ilang people, yes, that's okay. Okay ako doon mag-engage. Pero meron talagang mga, oh my God. As in, nagiging racist lang towards Hudson. Oh my God. I hate that I sound too parasocial about people na napanood ko lang. Pero yun talaga yung naging prime example ko. Feeling ko nung lumabas ako ng Twitter and mas nakapag-detach na ako sa app na yon, natigilan ko na mag-doom scroll sa app na yon, mas na-realize ko lang na minsan, sobrang weird ng mga tao towards people that they don't know, specifically celebrities. Parang, mga tao yan. Ewan ko, alam nyo, not even celebrities nga Minsan kahit mga content creators lang, or kahit mga simple na bagay lang, gagawan pa ng issue sa Twitter. Tapos naiisip ko, wala ba kayong dump? Wala ba kayong like GC? Kasi nambabash din naman ako, hindi ako malinis sa tao, okay? Pero wala ba kayong mga tropa? Doon nyo i-bash. Doon sa GC nyo. Doon sa dump nyo. Hindi nyo na need ilabas to sa Twitter. But of course, hindi ko naman mapipigilan yun. That's Twitter. And yung mga ganong usapin, yung lagi akong exposed to nung time na nagdo-doom scroll ako sa Twitter. And feeling ko sobrang miserable ko siguro that time. I didn't know paano mag-form ng opinion without being swayed by people on the internet first, without reading what other people on the internet says about it. Parang kailangan lagi ko munang hingin yung opinion ng Twitter, specifically, ng internet, before ako bumuo ng sarili kong insight. Okay, of course, minsan helpful yon. Helpful yun You need to learn from other people's perspectives. Pero minsan, if it's too much, para ka ng, girl, like yung opinion mo sa sarili mo or opinion mo sa mga bagay, galing lang sa mga tao sa internet, and sometimes that's sad. So, iyon, tinanggal ko ng Twitter sa sistema ko. Nagla-log in ako doon just to check if may nag-tweet ba sa akin, ganyan. Minsan, kapag may nag-mention sa akin, retweet, ganyan. Post, hindi na rin ako nag-engage sa EXO. So, honestly, wala na talaga akong reason to go to Twitter. However, hindi na nga ako nag-doom scroll sa Twitter, which makes me less miserable. Pero nagde-doom scroll pa rin ako somehow sa TikTok. Pero for me kasi mas madaling mag-detach sa akin I mean, mas madali for me mag-detach sa TikTok rather than Twitter. So, medyo okay. Okay na naman mag-doom scroll sa TikTok or sa IG, ganyan. Sa IG Reels kasi, nakakatawa. Nakakatawa ang IG Reels. Or baka yung FYP ko lang. Baka yung algorithm ko lang. Sobrang lala na mga nakikita ko sa IG Reels. Anyway, kahit nabawasan yung pag-doom scrolling ko, hindi ko pa rin siya completely natatanggal. And I still find myself spending so much time sa phone ko. And ayoko na noon. Of course, work ko yon. Of course, need ko talagang tignan kung ano yung trends. But, gusto ko siyang tigilan.
And in exchange, ang out ko doom scrolling, ang in ko ay touching grass. Feeling ko gusto kong, pag may times na nag-doom scroll ako, baka pwede kong gamitin yung time na yun to touch grass. Yung touch grass, sorry, parang sobrang umbrella term lang yun. But what I mean by touch grass ay lumabas. Or like, hobbies na, ewan ko, tangible. Gaya ng reading. Gusto ko mag-start magbasa this year. Sorry, I do not read. Tamad kasi ako magbasa. Masipag ako magbasa ay mga fanfic before. AO3 fanfics. Kaso ngayon, parang hindi na kasi ako nakakapagbasa din talaga. So, gusto kong simulan magbasa. Meron naman ako mga libro. Maybe I should finish that. Gusto ko mag-start magbasa or like, watch movies more. Consume more media. Ewan ko, consume media na may maiaambag sa emotional health ko, sa knowledge ko, sa art. Kasi syempre doon tayo natututo eh. That's how we feel. That's how we learn. So maybe gusto ko ng more time for those hobbies. Nung nasa Riyadh ako, sobrang dami ko napanood na pelikula kasi so wala akong ginagawa. Hindi ako nagtatrabaho, nanonood lang ako, hindi ako makalabas. So lagi ako nanonood ng movies. Parang dapat maglaan din talaga ako ng time for that. Actually, ang gusto kong gawin ay, magbasa ng libro, ganyan. Gusto ko talaga na pag weekends. Dahil hawak ko naman yung buhay ko, dahil hawak ko naman yung schedule ko, hindi ko alam ba't hindi ako naglalaan ng time for leisure. By leisure, I mean, as in yung magbasa, mag-walk every morning, parang kaya ko naman yun. Walk ako every morning, labas siguro ako to have coffee. Kasi ang daming malapit sa akin, okay? Hindi ko kailangan gumastos. Merong malapit sa akin. Magkape, tumambay, magbasa, maglakad, just touch grass, girl. Touch grass, see the sun. Siguro yun yung mga dapat kong simulan. This year, parang naiisip ko rin, ang saya magsine every week. Mahal lang kasi. Ang mahal ng sine. Bakit ba ganyan kamahal ang sine? Bakit ganyan kamahal ang sine right now? Kaya ako namimirata eh. Sorry sa mga filmmaker friends ko. I love you guys. Pero, hey, let's not deny, sobrang laki talaga ng naiambag ng piracy to making art and movies more accessible. So, sorry. Hey, parang gusto kong magsine kahit pa paano. Ang saya-saya kasi manood sa sine, guys. Ewan ko, bakit hindi ko yung ginagawa madalas? Dahil nga mahal kasi. Tsaka yung oras din kasi. Anyway, yun lang. Out doom scrolling, in touching grass, hobbies, and all. Dun sa health and wellness, nilagay ko din dito ay consistent gym and physical therapy no start of the year. Okay. In ko pa rin to. Ngayon, 2020, end of 2025, gusto ko pa rin itong magawa. Actually, more than ever. Because naranasan ko yung sobrang hina ng katawan ko. And so, out ko for 2026 ang sedentary. Tama ba ako? Tama ba ng term? Sedentary? Sedimentary? Ano yung tawag sa ganun lifestyle? Sedimentary. Ang puta, sedimentary rocks yun, di ba? Girl, basta yung lifestyle na not that. Let's be more physically active this 2026. Hanggat kaya. Walk and actually, sinimulan ko yung swimming because gusto ko matuto ng isang sport. And gusto ko siyang magamit for my fitness. As in, once matapos ako mag-learn ng swimming, balak ko siyang ituloy-tuloy talaga. Yun yung plan ko kung bakit ako nag-take ng swimming lessons. At the same time, din kasi talaga ako marunong lumangoy. Feeling ko sobrang helpful na marunong ka lumangoy. Ewan ko kung bakit. Pero it's a skill that I wanna learn. And yun, gusto ko talagang ituloy-tuloy yung swimming. Swimming and dancing, actually. Gusto kong bumalik sa pagsasayaw. Medyo takot lang kasi akong sumayaw kasi hindi ako Ay, parang kaya naman pala. Okay. Alam ko na every time gumagalaw yung ulo ko, madami nagko-comment, "Ayani, yung ulo mo, ang OOA nyo. Gets ko naman yung anxiety. Pero guys, durable yung Sean. As in, hindi naman yan ilalagay dyan kung sobrang fragile niyan. Pero gets ko yung anxiety kasi kahit ako na-anxious ako eh. Pero siguro unti-unti. No, di ba? Kaya naman pala. Okay. Siguro unti-unti makabalik sa dancing and yung swimming, ang balak ko talaga ay makapag-join ako ng isang swimming community. Yes, I am really serious about it kasi nasimulan ko na siya.
Okay? Ituloy-tuloy mo na. Ang alam ko kasi, na-clock ko to sa sarili ko, na kapag meron ako nasisimulan, hindi ko siya na itutuloy-tuloy. Kasi kapag naisip ko na, ay parang huwag ko na muna kayang gawin to. Next time na lang. Kapag nangyari yon, like may na-miss lang ako isang session, hindi ko na siya gagawin ulit. So, consistency and discipline, pagdating doon, every time feel ko na parang ayokong gawin, pinupush ko yung sarili ko to do it. Kasi wala namang reason tinatamad lang ako. Just do it. So, out ko na talaga yung lifestyle na laging nakaupo, laging nakaslouch, sobrang hindi active, very inactive, ganyan. And in ko yung more physical activities, gaya ng isang sport. And for me, swimming yun. Pinili ko ang swimming kasi ayoko ng ibang sports na uso ngayon. Joke lang, sobrang eme ko lang. Hindi kasi diba uso bouldering, ganyan, tsaka pickleball. Okay naman yung pickleball. Okay naman siya. Pero feeling ko sobrang dami nagpi-pickleball Parang, okay, sige, sa inyo na yan. Tapos, yung bouldering, na-try ko siya once. I'm not gonna do that again. It's not for me, guys. Sobra akong nababaliw. Parang mahuhulog yung paa ko. Pag umaapak ako, parang hindi ko naapakan talaga yung dapat kong apakan. Tapos, natatakot ako. May fear of heights ako So, parang, oh shit, hindi to para sa akin. So, no, not bouldering. So, naghanap ako ng sport na good for back. And madami nagre-recommend ng swimming. Basically kasi malamang, back mo yung kinikilos mo. Kasi gustong-gusto ko talaga din. Sobrang sobrang amats ko siya. Parang akong Agua Bendita, Jezebel, Marina. It's giving that. Okay. So, swimming yung napili ko. Yun, consistency sa mga ganong activities. In ko yun for 2026. And I encourage everyone to do that also. Alam niyo, mahal lang. Ang mahal. Pasalamat ako na naglaan talaga ako ng pera for that. Nag-ipon ako kasi gusto ko mag-invest sa ganon. Pero aminin ko naman na medyo mahal siya. Pero alam niyo hindi naman din need ang gym subscription to be physically active. Like walking, home fitness, that works. Running, that works. I encourage everyone to do a physical activity this year. More physical activities, ganyan. Gusto ko din talagang gawin yung walk. Alam nyo guys, parang gusto ko mag-walk everyday. Taba ko kasi. Sorry, triggering ba yun? Okay, out ko na rin ng fat shaming. Fat shaming myself, okay? Out ko na yan. Hindi ko lang talaga mapigilan. Sobrang stubborn ng belly fats ko dito and gusto ko siyang matanggal. Okay? Gusto ko pumayat, yes, gusto ko pumayat. Kasama yung sa wellness ko. Gusto ko pumayat talaga. Pero hindi ko naman naiisip na yung levels of payat na parang like, oh my God, is she sick? Kasi, cautious tayo about eating disorders, okay? Binge eating and yung other eating disorders, ayoko nun. Ayoko na ng panibagong sakit, guys. Like, parang, ano ba? Siguro talagang, gusto ko lang talaga yung toned, mas healthy tignan, and ayoko na nitong belly fats na to. Like, alam kong cute siya, pero God, ang dami kong hindi na isusuot na gusto kong damit kasi naano ako dun sa itsura ng belly fats ko. Taba talaga! Sorry. Okay, ang sarap kasing kumain. I love food. Parang, nasabi ko to sa pinag-usapan namin to ng friends ko Pero ang in ko this year, siguro isama ko na kasi health and wellness na to mindful eating. Whatever, girl. Hindi, siguro mas healthy na relationship with food. Hindi yung mag-i-indulge ng sobra-sobra. Kasi aminado ako na may times na kumakain ako dahil lang cravings ko. Which is okay lang naman. Pero alam mo parang busog ka na, Stop eating it. Like, alam kong kinakain ko siya kasi hindi ko lang mapigilan. Versus kinakain ko siya kasi I actually need it. So parang, siguro mindful eating. And then, in ko din for 2026 ang meal prep. Nasa bahay lang naman ako. So hindi ko need mag-meal prep, honestly. Pero, na-experience ko kasi sa Saudi mag-meal prep. Tas ang sayo! Alam mo yung gumawa ka lang din talaga ng salad that you can eat for the week. In fairness! And nasimulan ko sa Saudi yung chia seeds. I love chia seeds. I love fiber. Ewan ko, sobrang amats ko siya. So,
need ko siya magawa ulit ngayon dito sa Pilipinas. Kasi pagbalik ko ng Pilipinas, parang hindi na ulit ako nakakapag-chia seeds. Kahit bumili ako ng chia seeds. Ibabalik ko ang chia seeds sa buhay ko. At saka immunity shots. Sorry. Guys, hindi ko alam if nakikita nyo yung mga, hindi ko alam if lumalabas to sa YouTube shorts nyo eh. Pero alam nyo yung mga honey ginger immunity shots? Nagawa ko siya sa Saudi. Ang dami ko kasi talagang oras sa Saudi, guys. So, kung ano-anong ginagawa ko, nasa Riyadh ako. Pero, sobrang sarap niya. Sobrang good shit, like, to start your day with that. Ewan ko, nakaka-healthy siya sa pakiramdam. So, I'll bring that back. Immunity shots. In ko ang immunity shots for this year. More healthy drinks. Ganyan. And because nasabi ko na yan, drinks and mindful eating, out ko ang, I can say it. I can say it. Out ko na ang too much alcohol. Ang gandang thumbnail nito. Sana sabihin ko na lang out ko ang alcohol, di ba? Pero I know myself. Hindi ako lasinggera. Hindi talaga ako lasinggera. Feeling ko this year parang hindi ako nalasing ng hard. Dapat lang, nagkasakit ka na eh. Okay, aminin natin, except sa mga minors, na ang sarap ng feeling ma-tipsy. Like, yung good amount of tipsy lang. Everything's light, ang lakas ng loob mo, you're talking to people, you're not that anxious. I love it! I love being tipsy. Sobrang happy lang ng buhay when tipsy ka. At the same time, may mga times na alam kong hinahanap-hanap ko yung feeling of sobrang lasing. And hindi na eh. Hindi na dapat eh. Stop na natin yon. If hindi ko kailangan uminom ng alcohol, then I shouldn't. Out ko na ang alcoholism. Yes, I'm gonna give it up. Lalo na ang beer. Guys, I hope you know na this is hard for me. Favorite ko ang San Mig Apple. Shit, sarap ng San Mig Apple. Ang sarap kapag nag-hangout lang kayo and then may beer. Pero kung gusto ko itong matanggal, I think I have to do some sacrifices. And maybe isa na ang beer doon. Tatry ko i-lesson. Nagne-negotiate pa, pero siguro hindi ko naman siya kailangan. Hindi ko siya kailangan sa buhay ko, honestly. I do, minsan. I do. Pero, mindful drinking. Ang OA ng mindful drinking, moderate drinking. Girl, just don't drink. Siguro itatry ko talagang unti-unti ng alcohol. Oh my God, sorry. Hindi ko may imagine yung sarili ko in the future na sasabihin ko, sorry, I don't drink alcohol. Hindi. Sorry guys. Hindi ko favorite ang mga hard drinks though. Hindi ako mahilig mag-hard drinks. Minsan lang kapag kailangan lang sa friends. Pero siguro kailangan ko makahanap ng tamang vibe lang. Ganyan. And be okay with it. Hindi kailangan lagi kang lasing, sobrang down bad. Hindi naman down bad. Like, sobrang wasak. Alright. Out na ang wasakan. Hindi na ako college. I'm done with it. Out na ang wasakan. Ang saya niya to. Masaya siya with friends. Feeling ko from time to time lang talaga. Out na ang wasakan and yeah, in ko na ang healthier drinks. Water actually, hydrating. Immunity shots. Whatever, girl. Whatever! Okay. Yun yung sinulat ko sa health and wellness. Actually, out ko na rin ng health anxiety this year. I hope hindi na ako ma-anxious sa health ko. Kaya nga kailangan kong alagaan yung sarili ko. Kaya ganito yung mga nilagay ko. Kasi, wala na. Stop na natin. Ayoko magkaroon ng fear na merong shunt malfunction. Ayoko nang gumastos sa ospital. Sobrang mahal ng ospital. Like, always akong back to zero because of gastos sa ospital. So, yes! Mas alagaan ng sarili, girl. Okay. Next naman ay, pagdating sa relationships, meron ditong aspect ng relationships. Ito yung sinulat ko. Sinulat ko na start of the year. Sabi ko dito, be honest to my friends and set proper boundaries. Okay. So, I guess in other words, out people pleasing in setting boundaries. Okay. Nag-resonate pa din ako with that. Feeling ko, nasa goals ko pa rin yun at yan, ngayong end na ng year. Kasi nakwento namin to ni Kim na hindi talaga ako good with dealing with my anger and discomfort. As in, kapag napipikon ako or na-offend ako sa ginagawa sa akin ng mga tao, it takes me months
before ko masabi na, hey, nabwisit ako dun sa ginawa mo. Kasi, ine-expect ko na, okay, baka kaya kong ma-solve yung ick or yung irita na yun on my own. Hindi ko na kailangan sabihin sa taong to na ganito yung na-feel ko sa ginawa niya. But, hindi talaga ganun yung nangyayari. Ang nangyayari, nag-i-stay sa akin yung inis, and then nagiging resentment siya, and then eventually, nagiging ick ko na siya dun sa person na gumawa sa akin ng wrong. And then isipin mo parang after 2 to 3 months, biglang sasabihin sa'yo ng isang tao na, hey, ganito yung nagawa mo sa akin, nakakabwisit. Parang hindi rin siya healthy for me, for my relationships, and for the other people. So, I want to learn how to draw, or how to be firmer, diba? Tama? More firm. Whatever. Gusto ko mas maging firm sa boundaries ko. Kapag nabwisit ako sa'yo, kailangan ko mag-act on that. Hindi palagi. Kailangan ko matuto na ipakita when something is not okay with me. And sabihin na hindi nga yan okay with me, tanan mo na yan. Yes, so, yes. And yung sinabi kong no more people pleasing. Kasi guys, I tend to let shit slide. As in, feeling ko ang dami ko talagang pinapalagpas just because ayokong ma-feel nung tao na, ay, ang awkward, hala, may tension, hala, na-offend ko siya, ayokong ipa-feel sa ibang tao yung ganun. Pero maybe people should feel that way kapag may nagawa silang kakupalan. Parang deserve pala ng mga tao ma-feel awkward kapag deserve nila yun. Alam mo yun, deserve ng mga tao ma-feel awkward kapag deserve nila yun. Deserve ng mga tao ma-feel yung discomfort and uneasiness kapag may ginawa silang mali. Yun na lang. Yun. So, yes! Out people-pleasing in firmer boundaries. I hope magawa ko yan, girl. Kasi, years na. Oh my God. Years ko nang goals yun. Pero unti-unti nagagawa ko na siya. Hindi lang nga sa friends eh. Alam nyo, dapat sa mga relationships, mga romantic relationships, gawin nyo yun. Dapat, if feel nyo nakakabwisit, sabihin nyo sa partner nyo, ewan ko, parang mas healthy na may hindi naman yung mapag-awayan palagi, hindi ganun na parang ang unreasonable na. Pero alam nyo yung kapag kailangan nyo mag-away, dapat mapag-awayan nyo siya. Hindi ko alam. Kaysa like, sinisweep under the rug na lang siya. Mas healthy yung may away kaysa yung wala. But at the same time, hindi naman healthy kapag sobrang away. Okay? Sinasabi ko lang, dapat hindi na ako mag-shy away from uncomfortable situations and important conversations. I should face that. Uncomfortable or difficult, I feel like mas proper yung word na difficult. For people na same lang din sa akin, maybe gusto nyong i-consider yon na part ng 2026 resolutions nyo. Okay, pagdating sa environment, meron ako nilagay dito. Proper own space that I can also use for Yanni's room. Nung start of the year, ine-envision ko yung sarili ko na mag-move out. Yes, like, plano ko talaga nung January 2025 na magkaroon ng sariling space, magkaroon ng sariling condo or ng apartment. Plan ko naman na yun ever since nung graduate ako. Pero, nangyari nga yung health emergency ko this year. And of course, nag-iba yung financial status ko. And of course, hindi ko na siya kasing afford than I did before. The same time, ayaw din ng nanay ko na mag-isa ako completely. Kasi kapag may mangyayari sa akin na health emergency, mas panatag yung mom ko na kasama ko yung dad ko. So, hindi ako nagkaroon ng sariling apartment. Feeling ko isa yun sa mga goals na nilagay ko na start of the year na hindi ko na-accomplish by the end of the year. And it's okay, para lang siyang change of plans. Right now kasi nasa ibang bahay naman na rin ako. Iba na yung house namin. Tapos, meron akong sariling room na ang spacious. Ito yung room na yun. Ang problema lang, hindi ko pa siya naaayos. Nanghihingi kayo ng room tour, di ba? Hindi ko pa siya ma-room tour kasi hindi ko pa siya naaayos. Like, sobrang gulo niya pa right now. Isa yan sa mga plans na gagawin ko, siguro, pagpasok ng 2026, mag-ayos ng kwarto. I really should. Nakakapag-design na ako dito sa kwarto na to. Ewan ko, masaya na ako. Kahit pa paano, cute naman siya, di ba? Cute naman siya! Tapos nabili ko na tong dream chair ko. So, yes, I actually love it. Even if hindi ko nagawa like, yung actual original plan ko. What I got at the end of the year is still good. It's just as good. Siguro, for someday na lang din talaga yung sariling space, sariling apartment. Sinabi ko na yun sa mom ko, gusto ko kasi talaga,
Iba pa rin talaga kasi yung mag-isa ka, living on your own. Iba pa rin talaga siya. Okay, next ko. Wow, sa career. Oh my God. Alam ko na sobrang dami kong gustong gawin nung start ng 2025. As in, ang dami kong ini-envision para sa sarili ko. Pagdating sa career, dami kong gustong i-achieve. Kasi at that time, yun lang talaga yung what I have going on. Tama ba yung grammar? Yun lang yung ganap ko. That time, wala akong relationship. And, freelance yung job ko. And so, like, ang tanging ko lang pagpupukusan ay yun. Diba? Tsaka podcast. And then, yung problema ko sa back, akala ko kasi problema ko lang talaga yun sa likod. Hydrocephalus na pala. So, iba yung plans ko nung start of the year. Ito yung mga nilagay ko. Consistently working and book. Mix VJ and or radio host. Okay, alam yung pangarap ko maging Mix VJ. And I applied. Nag-audition ako for Mix VJ this year kasi nagkaroon sila ng auditions. And hindi ako nakapasok. And alala ko na like, ang sad ko talaga about it. Kasi I was really looking forward. Ang entitled ko naman, pero syempre talagang dream ko talaga siya eh. So, nalungkot talaga ako na hindi rin ako nakapasok. Pero baka goods lang din na hindi ako nakapasok. Kasakit ako. And feeling ko redirection din. May iba pa namang time to audition if magkakaroon. So, okay lang naman. Pero nasad talaga ako about it. Meaning, hindi lang talaga siya meant to happen this year. And alam ko na right now kung bakit hindi siya nangyari. Gets ko na. Yung sinabi kong consistently working and booked, of course, goal ko pa rin yan ngayon. Yun naman talaga eh. Kapag freelance ka, sobrang importante na meron kang work. Consistently kang kumikita. Importante yun. Goal ko pa rin yun right now. It's just that, ayoko na nung sobra-sobra. Okay? Feel ko, hindi naman sa ungrateful ako for work. Pero, gusto ko lang siguro maging conscious sa work na ipuput out ko and sa pag-i-schedule ko. Out ko yan, guys. Out ko ang aligaga lifestyle. As in, meron akong problema kasi with my attention. Hindi to nagdadrama lang. Hindi ko kiniklaim na meron akong problema. Meron talaga. Na-confirm ko na siya. Meron. So, alam kong hirap akong mag-plan, hirap akong maglista, hirap akong mag-schedule, hirap akong ayusin yung kung paano ko i-manage yung time ko. It's a miracle na nagagawa ko siya right now, and nagagawa ko siya nung college. Miracle talaga yun. But, at the same time kasi ang nangyayari is at the cost of my health. Like, hindi ako natutulog ng maayos, sinisiksik ko masyado yung schedule ko to the point na wala din talaga akong pahinga. So, sobrang prone ko to burnout. Sobrang prone ko to, ay shit, nakakapagod. Kasi nga grabe, pinagsasabay-sabay ko. Which is, I do not want that anymore. Yes, consistently booked, but at the same time, maayos yung pagkakalatag ng schedule. Gets ba? Ma-budget ko ng maayos yung oras ko, ma-schedule ko siya na mas maayos, para hindi naman nagsasuffer yung health ko. And hindi nagsasuffer yung utak ko. Work is good, pero siguro pag mapaplot ko siya ng mas maayos. Yes. Pagdating dun sa Mix Media and Radio Host, actually, meron akong ini-aim. Hindi na Mix VJ though, pero it's still a dream. It's still a dream. Siguro, baka in ko pa rin for 2026 ang dream to be a radio host. Pero for some reason, parang gusto ko maging morning talk show host. Sobrang random, no? Like, ewan ko kung bakit. Parang ang saya maging morning talk show host. Think unang hirit. Like, nanood ako, sabi ko, shucks, ang saya. Kasi naalala ko na nung bata ako, sila nga yung lagi ko napapanood pa magpe-prepare ako for school. Morning talk show host. Tapos kung saan-saan sila pumupunta, Jed Splash Island, ang aga-aga. Like, mag-report sa palengke. Ewan ko, parang feel ko sobrang amats ko yung mga, ano ba to? Yung work na nasa community ka. Sobrang community person ko lang talaga, guys. As in, sobrang ingrained talaga siya sa akin. Alam niyo pa rin, napag-usapan namin ito ng friends ko na, okay, kung like may event na need nyo magsama ng +1, isasama nyo ba ako ganyan? Or saan nyo ako isasama? Tapos,
As in, parang nag-agree kaming lahat na kung ako ay +1 mo sa isang event, ang event na yun would mo, ma-enjoy mo kung isama sa mga fiesta, sa mga baranggayan. Kapag may spontaneous na Zumba sessions sa barangay court, sasali ako. Sasamahan kita. Like, yun yung amats ko. Siguro sobrang community person ko lang kasi talaga. So, naisip ko, parang ang saya mag-host na ganun. Ang saya mag-host ng mga morning talk show hosts. Ikaw yung i-deploy nila. Parang, morning talk show host, sa Itbulaga may ganito yung sugod bahay. Ayan ko lang. For some reason, bigla siyang sumulpot in my mind. Parang, ang saya. Ang saya. Siguro, kaya ko rin to kaya ko naisip yung morning talk show host na goal for myself. Kasi nilagay ko din na out ko ang working alone. Pag freelancer, content creator, guys, ako din kasi gumagawa ng... Ako lang din mag-isa dito, okay? Sa kwartong to, ako yung nag-shoot, ako yung nag-edit, ako yung nagko-conceptualize. So parang, I do most of my work alone. Which is okay din naman. Actually, goods din naman siya. Pero feeling ko, gusto ko matutunan paano maging mas collaborative for 2026, mas mag-work with other people, mentorship. Sobrang importante ng mentorship. I learned from other creatives. And, just learn from other people na nasa field mo. Parang gusto kong gawin yon. So, baka kaya na-feel ko din yung gusto kong lumabas sa comfort zone ko, sa usual na ginagawa ko. And, well, that reminds me na yung collaborative working, feeling ko magagawa ko talaga siya for 2026 kasi natanggap nga ako sa workshop ni Sir Ricky Lee. So, awang ko, parang sobrang laking bagay sa akin ng workshop na yun kasi finally, feel ko masiseryoso ko na rin yung interest ko sa pagbuo ng storya. Nilagay ko to dun sa intro ko kay, na pinasa ko, na feeling ko kasi never kong sineryoso yung mga interests ko sa art, such as writing. And parang for so long, sinasabi ko, parang hindi ko yung branding, hindi ito yung ine-expect ng mga tao sa akin. Pero deep down, alam kong gusto ko siya. So para sabi ko, girl, why the fuck do I care? Like, too much about ano yung iniisip ng mga tao na, di ba dapat ito lang yung interest mo? Di ba dapat ito lang yung ginagawa mo? Parang, what? Writing? Artist ka ba? Ewan ko, nafe-feel ko pa rin talaga yon from time to time, yung insecurity na hindi ako artist enough or hindi ako creative enough para i-claim na meron akong gantong interest. Feeling ko baka ewan ko, parang meron akong anxiety na baka iniisip ng mga tao ang pretentious ko when I do those things just because hindi ganito yung pagkakakilala nila sa akin. So parang ngayon 2025, end of 2025, nung wala natin, like, naoperahan ka na lahat-lahat, feeling ko change person na ako. Alam mo, sabi ko, why not? Girl, why not? Just try. And like, feeling ko ako lang din naman kasi yung nagsasabi sa sarili ko na ang pretentious if gagawin ko. Feel ko insecurity ko lang din kasi yun eh. Or maybe anxiety. Parang sabi ko, hindi ako matututo if hindi ako lalabas sa kung ano nakasanayan ko just because gusto kong i-box yung sarili ko doon na iniisip ko baka dapat doon lang ako. Ang dami kong sinabing words. Whatever, girl. Whatever, girl! Wow, parang may bago na akong vocals team. Whatever. Okay. So, yes. In ko ang collaborative work and mentorship and learning, and out ko ang working alone too much. Hindi ko pa rin siya i-give up though. I love working on my own. Pero guys, eto lang kapag ako lang, wala din ako matututunan. May natutunan ako from skills na nag-i-improve naman ako. Pero kapag wala ka kasi nakakausap, hindi nag-expand yung knowledge and perspectives mo, wala rin ako ma-share sa inyo dito sa podcast. Right? So, alam nyo guys, nilagay ko dito sa career nung start. Oh my God, nung start of the year, nilagay ko yung learning more as a creative work than behind the scenes. Ngayon matututo ako magsulat. Damn! Did well. Okay, nilagay ko nung start of the year, Yanni's Room Spotify charts. Achieve.
Nakakakilig. Pangarap ko lang yun, guys. Hindi ko nga nilagay dito top 10 eh. Nilagay ko lang Spotify charts. Basta nasa charts, okay na ako. Kasi naalala ko nasa 100 plus ako before, 200 even. Sabi ko, alam mo, makapasok lang ako ng 100. Makita ko lang sa sarili ko. Nung nakita ko nga yung sarili ko dun sa 35, parang sobrang tuwa ako na nun. Tapos nag-top 2 podcast ang Yanni's Room. All thanks to Spotify din. Spotify Radar Creators Program. Sobrang laking tulong niya sa akin. And then, na-billboard pa yung Yanni's Room because of Spotify. So, wow! We have come so far and malayo pang mararating natin. Sobrang happy ko na I was able to do that kasi I thought hindi ko siya magagawa because ako lang mag-isa. Parang iilan lang kami sa core team ko, 3. And aware naman ako na parang sobrang laking success din talaga kasi ng GNB. So, medyo mahirap i-follow yon. Although, hindi ko naman na kasi na-feel yung pressure na, hala, dapat tumbasan ko yun, dapat same lang nun. Kasi, guys, siguro nung 2022, I would feel that way. Pero nung in-start ko yung Yanni's Room, confident na ako sa sarili ko eh. And sa isip ko nun, iba kasi yung GNB sa Yanni's Room. I feel like I made it clear na whatever we did sa GNB ay iba talaga siya and special on its own. And any attempt sa pag-remake ng content na yon at success na yon would not work. Kasi, iba siya. And so, ino-honor ko siya for what it is, and alam ko na iba yung Yanni's Room. And so, nung na-achieve ko siya nung sa Spotify, sobrang happy ko talaga. As in, sobrang happy ko talaga to the point na umuwi ako ng Pilipinas, even if hindi ko talaga dapat flight. Kasi sobrang laking bagay niya for me. So, thank you Spotify, and thank you roommates. Lagi ko na kayo napapasalamatan, alam niyo na yan. Okay. Next dito ay, ano ba? May ilalagay pa ba ako? Okay. Sa personal growth, actually feeling ko kasama to sa career. Nilagay ko dati dito na creative editing of content. I should get back sa vlogging, no? Sipagan mo na mag-edit yun ni Hottie Sue. Miss ko na mag-edit. Miss ko na actually mag-edit. Masipag ako mag-edit dati. Also, feeling ko kasi, confident ako sa editing skills ko. Alam ko kapag ako yung nag-edit. Feel ko mahalata niyo yung mga vlogs na inedit ko. O hindi ko sinasabing hindi magagaling ng mga editor ko Sobrang love ko editor ko. I love you, Til. And si Vince na naging editor ko sa vlogs nung college ako. Pero iba lang din talaga yung edit ko noon. And gusto kong balikan yon. So parang gusto kong mag-vlog ulit. Okay. Ito. Okay, nung fun and recreation, nilagay ko dito na travel to Thailand and Vietnam. In ko yan this year. In ko this 2026 ang traveling. In ko ang traveling. Nagawa ko ba yung Vietnam? Yes! Nagawa ko yung Hanoi. Yun yung first travel ko alone. That's international. Nagawa ko siya ng February. May hydrocephalus na ako noon, hindi ko lang alam. Pero nagawa ko siya that time. And yung Thailand naman, magagawa ko siya ngayon. Pupunta kami ng Thailand ng January 2. Which is yung episode ata na to. So yes, nasa flight ako papuntang Thailand. And ayun, magagawa ko siya. Malaking bagay siya for me kasi dream destinations ko talaga ang Thailand and Vietnam. And so after ng Thailand and Vietnam, where do I go next? Hindi natin alam. We'll know. We'll know next year. Ayun. Alam. Maybe like more travels talaga. Actually, like gusto ko mag-travel inside the country. Inside Philippines, gusto kong mag-travel. Gusto kong punta ng Dumaguete. Just because na-encourage ako dun sa video ng friend ko, si J. Renz Barrios. Sobrang ganda, sobrang peaceful. Gusto kong pumunta ng Dumaguete. So, yun. Kasi may gusto kong itry na combo, yung 10-5-5. Panoorin nyo na lang yung TikTok ng friend ko. Pero yes, Dumaguete. And other places pa siguro sa Pilipinas. Actually, gusto kong bumalik ng Bicol. So, yan. Bicol and Dumaguete. And then, next year, dahil ma-achieve ko na yung Thailand, hindi ko alam saan ko next na gustong pumunta. Parang ang daming may dreams na makapunta ng Japan. And feeling ko kasi ang ganda din talaga ng Japan. For some reason, hindi ko siya amats. Amats ko siya. Of course, because may Hatisu family. Feeling ko lang hindi ko siya super big dream. Siguro mabibuild ko pa. Mabibuild ko pa yung want na okay, makapag-Japan. Feel ko kasi dapat bago ako dumako sa Europe, parang dapat maano ko muna yung Asia. Right? Okay, so dahil dyan, kailangan ko mag-work twice as hard
para masustentuhan ko yung pagta-travel ko outside. I love it! Yun lang naman. More travels, honestly. And, meron pa ba akong ano? Meron pa ba akong out? Actually, nabanggit ko na lahat, pero ito na yung last ko. Hindi ko na ito naisulat dun sa before, pero meron akong in when it comes to self-presentation. Yes! In ko sa self-presentation ay mahanap yung personal style ko. Actually, feeling ko distinct naman yung style ko. Like, alam ko naman sa sarili ko ano yung gusto ko. Pero may mga times na alam kong sinusuot ko yung damit because wala na akong maisip. Ilalagay ko dapat dito, out ko na ang jorts. Pero sobrang love ko kasi yung jorts! Fuck! I love jorts, guys. Hindi ko siya mag-give up. Parang gusto ko, if i-describe ko kasi yun yung isip kong style for myself. Meron ako mga pegs eh. Parang galing yun sa Japanese na ano. Galing din siya sa Japanese na fashion, I think. Before kasi, yung style ko talaga sobrang kikay. As in, sobrang kikay. Alam ko na sobrang kikay. Pink, popping pink, skirt, leg warmers. Close to Harajuku pero hindi Harajuku. Kasi alam ko yung Harajuku ay mas iba siya. Right now pa rin, kikay pa rin naman. Kikay pa rin naman kung paano ako manamit. Pero recently, alam ko parang mas nag-lean ako to more, na mas masculine, mas tomboy talaga. As in, tomboy na pananamit. Which is okay lang din naman. Kasi may time talaga in my life this year, lalo na maikli yung boko, na feel ko yung mas poging forma. Pero right now, bumalik lang din talaga ako sa parang mas gusto ko yung feminine talaga. Kasi ang interesting talaga ng gender identity and expression, honestly. Sobrang fluid talaga kasi ng sexuality and also ng expression natin. Feel ko vibe lang talaga eh. Pero, goal ko talaga yan din. Outs ko siguro yung overconsumption. Kasi alam ko na may mga damit na binibili ko kasi feeling ko magagamit ko pero hindi ko naman nagagamit. Hindi ko alam kung paano sila susuotin. Binili ko lang kasi mukhang uso. Binili ko kasi sabi ko, ay parang kulang ako ng accessories. Turns out, hindi ko rin naman nagamit. So, ayoko na ng ganon. Ayoko na nang bibili ako ng mga bagay na hindi ko naman pala talaga gagamitin. And then, in ko talaga ang mas mahanap yung personal style ko. And magkaroon ng clothes na makakaya kong i-mix and match. Okay, ito nagustuhan ko to kay Emma Chamberlain kasi again, alam kong she's a fashion icon. And then, magaling siyang mag-describe nung pag-build niya ng personal style niya. As in, nag-trim down siya ng wardrobe niya. Feeling ko, I'm gonna do the same sa start ng year. I feel like ang daming damit na hindi ko na napapakinabangan. And maybe ibibenta ko sila. Whatever. Like, madaming damit na feeling ko hindi ko naman nasusuotin. But it's still there. Hindi na siya, it's not me anymore. Yung jorts, I love jorts. Hindi ko talaga siya mag-give up. Pero feeling ko, ayoko nang i-pair ang jorts with a baggy na shirt. Minsan kasi ginagawa ko siya dahil insecure ako sa katawan ko. Alam ko naman na hindi ko gusto yung mga super baggy. Alam ko na hindi ko siya gusto. Okay, guys, ganito kasi ako. Kapag nagdadamit ako, alam ko na ang gusto ko. Kapag baggy yung bottoms, dapat fit yung taas. Ganun ako ganun yung gusto ko. And lagi ako nagpapakita ng skin. Kasi I love showing my skin. Gusto ko na makikita yung skin. Whatever. May mga times na parang baggy na nga yung bottoms ko, tapos baggy pa yung pantaas ko. Just because nai-insecure ako sa itsura ng katawan ko, so gusto ko siyang itago. So no more of that. Ayoko na nun. Feeling ko rin may mga baggy ako na clothes na hindi ko naman na talaga amats, hindi ko na talaga nasusuot. Also, yung ganong combo kasi ng baggy-baggy, ang nangyayari mas nagmumukha akong maliit. Oo nga, natatago nga yung mga gusto ko itago, pero ang liit ko lalo. Kasi guys, maliit lang ako. Okay? Lagi nyo nga binabanggit yan na para akong ang liit, like ang tangkad ni Maloy kapag ako yung katabi niya kasi mas matangkad talaga siya sa akin. 4'11" lang ako, so maliit ako. Maybe mahanap ko talaga yung personal style ko and like yung style that would look more flattering on me. I feel like yung mahanap yung personal style mo, parang important journey siya for everyone. Kasi naniniwala ako na kapag nahanap mo talaga yung personal branding mo, clap hard para sa'yo. Gaya nangyari kay Zara Larsson. I love Zara Larsson. Siya ang amats ko recently kung paano siya manamit.
Yun yung nafe-feel kong gusto ko for 2026. Very Zara Larsson and Tyla. Ewan ko parang gusto ko yung magmumukha akong pupunta ng isla. I love my skin color kasi guys, so gusto ko siyang i-flaunt lalo. Yun lang! And then when it comes to makeup, feeling ko nahanap ko yung makeup na gusto ko, which is how I do my makeup right now. Pero gusto kong mas na-improve pa siya. Yes. Makeup. And actually, pagdating sa self-presentation, how I speak. Feeling ko naman nag-improve ako sa kung paano ako magsalita. Right? I can see, nakikita ko na nag-improve ako sa kung paano ako mag-podcast now versus how ako mag-podcast start of the podcast. Like, girl, I didn't know what to say. Hindi ko alam paano ko ilalabas yung words out of my mouth. I didn't know how to articulate what I feel. Pero right now, parang mas okay na ako magsalita. And I like that. Sobrang fun. Grabe din talaga yung improvement when you consistently do it. And so, feel ko nag-improve naman ako sa part na yon. Siguro, babawasan ko lang yung pagbumura. Hey now! Hirap mawasan eh. Ang hirap mawasan, guys. Pero malutong talaga ako magmura. As in, putang ina. Sobrang saya kasi magmura. Pero, napapansin ko na off-putting siya minsan. Kapag lagi mo siyang ginagawa. Maybe babawasan ko lang. Whatever, girl. Yun lang for me sa personal style. Actually, yun lang yung mga ins and outs ko for 2026 and yung mga goals ko ng start of the year na nagbago ngayon. Ang crazy lang din talaga. Siguro yun yung gusto ko rin when sa pagsusulat, writing things down. Kasi kapag binalikan mo siya, like in the future, pag binalikan mo, makikita mo how much you've changed and grew as a person. So, grown. How much you've grown. You have grown. Tama, grown. How much you've grown as a person. So, yun lang, everyone. I hope makahanap kayo ng time para upuan ng inyong feelings and mag-journal, magsulat ng mga bagay na na-feel nyo this year and gusto nyong bit-bitin to 2026 and baguhin and goals for yourself. Ewan, it's fun to write things down. Hindi naman kailangan maganda, hindi naman kailangan sobrang perfect. Something lang to read at the end of the year para makapag-reflect. So, yun! Thank you so much, everyone, for listening to this episode. And actually, thank you for staying with me throughout the year. Siguro ang question ko ay, ano ang 2026 ins and outs nyo? Tama ba yung tanong na yun? Yes, tama yung tanong na yun. Okay. So, thank you guys. Make sure na mag-subscribe kayo dito sa YouTube channel, YouTube and Spotify ng Yanni's Room para updated kayo sa new episodes every Thursday. Actually, minsan Friday, 9 p.m. Pero every Thursday talaga. Every Thursday, 9 p.m. And then mag-join na kayo sa ating Facebook community, which is Yanni's Roommates. Kapag nagpapapasa ako ng letters, pag nagpo-post ako ng announcements, dun ko nilalagay, guys. So, para hindi naman kayo ma-FOMO. Pag magpo-post kayo ng mga reaction nyo, hinanain nyo, doon. Okay? Please! And then, i-follow nyo na rin ang aming socials at Kwarto ni Yanni on TikTok and Instagram. Mag-engage kayo dun sa mga pinapost namin na prompts. Okay? Kasi pinapost ko yung questions doon. At ako rin naman! Follow nyo ako at Yanni Hatisu sa lahat ng social media platforms. Okay? I-tag nyo kami sa mga stories nyo or whatever, girl. And, nakalimutan pa ba ako? I think wala na. Okay. See you next year, guys. Happy New Year! See you next year. 2026 na to eh. See you next episode. Happy New Year. Bye-bye! I'm so proud of myself.